In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. In this day and age, is the Lenten season becoming more like an old relic or opportunity for the young to spend time away from everyday life? Or has it become a necessary chore, lacking in solemnity and spirit? One priest may have the answer. So magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Father Dakila Ramos, pero kilala po ako sa Father Dax Ramos. Ako po isang paring Batanggenyo. Kasi ang aking tatay, idol ko, ang tatay ko po ay sundalo. Siya po ay army at nung panahon una ng magulo sa Mindanao, sila po ang pinadala doon. Picture kami na siya nakabaril, ako nakabaril-barilan. Through the years, bigla na lang akong, yun ang dream ko na maging sundalo. Hanggang naging sakristan ako, hindi ko namamalayan. Nagugustuhan ko na, tapos gusto ko na maging pari. Kasi iisa naman yung paglilingkod, yung gusto ko maglingkod sa bayan, lalo tigit sa Diyos. Kaya naging sundalo ni Kristo. Sundalo pa rin. Taal Basilica, ito po ay tinuturing ngayong the biggest church in Asia. Hindi naging ganong kadali kasi ito po ay sa pagsabog ng bulkan ng napakaraming beses, nagpalipat-lipat po ito ng lugar. At ito pong Taal Basilica ay pangatlong lipat na. So, ang unang location po nito ay diyan sa may Ilog Pansipit, sa may Balangon. Tapos, dinala ng mga Kastila sa may San Nicolas, kung saan malapit po sa Taal Volcano at Taal Lake. Kaso lang sumabog ng malakas ang bulkang Taal noong 1754. Actually po, narito na po ako nang sumabog ng bulkan. So talagang ang lakas ng lindol, ang lakas ng pagsabog ng bulkan, tapos yung abo, talagang ang mga tao ay apektado. Nagkaroon po ng forced evacuation. Talagang hindi pwedeng mag-stay kasi mamamatay kami sa lakas ng lindol. At the same time, yung abo, yun po kasi lason. Sa panahon ng pagsabog ng bulkan, sa panahon ng pandemic, sa panahon ng madaming mga pagsubok, sa napakarami namang pumapasok sa loob ng simbahan. Marami talagang tumatawag sa Diyos. Diyos ko po, iligtas niyo po kami. Yeah. As ashes spewed over, the erupted episodes of the Taal volcano tested the faith of Batanggenyos and the Church. The more they braces against the challenges, the more prayers draw closer to trust stronger in the Lord. The recent pandemic has altered the world, and the Church is no exception. Ang simbahan nagsara, pero kami, siguro ilang days lang kami nagsara kasi hindi nagdesisyon kami mga pari na malaki naman ang Taal Basilica. Hayaan nating buksan ng simbahan kasi ito yung kailangan ng tao, ang dasal, ang pananalig sa Diyos. Pagpasok mo pa lang, or bago ka pa pumasok, makita mo pa man ang harapan ng simbahan, ramdam mo nang narito ang Diyos. Still, the Holy Spirit permeates our lives like no other. As it grows with the times, spiritual endeavors dictate it must successfully go with the time. Lalo na kapag pumasok ka. So habang ikinaglalakad, pumapasok ang iba nga, nakaluhod pang nagdadasal. Tapos, yung bang unti-unti kang niyayakap ni Lord.
Yun yung napakaganda na ang dami na ditong himala na nangyari. At ang pinakamagandang himala, yung pagbabago ng buhay. Yun talagang napakaganda. Yung napapalapit sila sa Diyos sa kabila ng lahat. Even though religious observance for young ones drifts further away, the essence of Lent still persists. Ang maganda ngayon, napansin ko, padami ng padami ang mga nasimba, ang pumapasok sa simbahan. At the same time, nadagdagan pa tayo ng social media platform. So, ang trend ngayon, kahit ang ingay ng mundo, kahit ang daming distractions, hinahanap ng tao ang pagtahimik, hinahanap ng tao yung meaning ng kanyang buhay, hinahanap ng tao ang Diyos. Kinakailangan talaga may sakripisyo tayo. Fasting and abstinence, may mga magpapenitensya, pero hindi para sakta ng sarili. Atin pong di-discourage ang mga taong ito. Tuwing palaspas, ito ang gospel reading dito ay yung si Jesus ay pumunta at pumasok sa Jerusalem. At yung mga Hudiyo, yung mga Israelita, ay siya'y winelcome. At gamit ang mga dahon, mga palaspas, yung mga puno at kinaway nila. Yun ay sign na nyo ng pag-welcome. Pero ang matindi nun, habang sila ay yung mga tao na nag-welcome sa Kanya, hindi yung mga taong nagsabi na ipako siya sa krus. Dadapa tayo, lumagpak, bangon. Kaya nating yakapin tayo ng Panginoon. Kaya itong Holy Week, samahan natin si Jesus upang mabago ang ating buhay. Amen.